Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. 3 taon nang nakalipas sa East Blue ay nagsasanay si Luffy ng kanyang teknik bilang paghahanda sa kanyang pagiging isang pirata. Samantala sa malayo ay nanunood lang si Kuma upang bantayan ang anak ni Dragon. Maging ang mababangis na hayop ay natatakot na ngayon kay Luffy. Giit naman ng bida na naghahanda lang siya para mailigtas ang kanyang magiging mga crew. Nagbabantay si Kuma nang marinig ang telepono kaya nagtungo si Luffy pero wala siyang nadatnan. Kaya nagpatuloy na lang siya sa pagsasanay upang maging malakas. Nakatanggap naman ng sumbong si Kuma kaya pinuntahan niya ang mga merchant na inatake ng mga pirata. At nangakong tutulungan sila na pagbayarin ang mga ito. At nang mahanap ang mga pirata ay natakot ang mga ito kaya ibinalik ang mga ninakaw. Patuloy pa rin sa paggawa ng liham ni Kuma kay Bonnie upang maipadama ang pagmamahal nito. At hiniling na sana ay tuluyan itong gumaling at makapaglakbay sa malawak na karagatan. Subalit walang dumadating na sulat sa anak kaya naiinip na ang bata at nag-iisip sa nangyari sa ama. Ipinangako naman ni Connie na darating din ang liham nito. Dumating ang dyaryo na ibinigay ni Alpha ngunit nadismaya si Bonnie dahil akala niyang liham ito mula sa ama. Subalit ang napakarami palang liham na nagmula kay Kuma ay hindi ibinibigay ni Alpha kay Bonnie upang mawala ng komunikasyon ang mag-ama. Dahil sa inip ay nagyaya na naman ng santukan si Bonnie sa kasama at kahit ayaw nito ay dinakot niya ang mukha at binugbog. Nang paparating ang agent ay ipinatago ni Connie ang kakayahan ng bata pero nakita pa rin siya nito kaya napaisip kung namalikmata lang. At habang umiinom ng gamot si Bonnie ay naisip ng matanda na hindi dapat malaman ng government ang kapangyarihan ng bata. Samantala malapit nang matapos ang ginagawang malaking storage ni Vegapunk upang hindi na niya kailangang dalhin ang malaking ulo. Patuloy ang pagsasagawa ni Vegapunk ng mga procedures upang tuluyang maging cyborg si Kuma katulad ng kasunduan nito sa Elder. Nalulungkot si Stussy dahil mawawala na ang free will ni Kuma. Kaya habang may kakayahan pa si Kuma ay gumagawa na siya ng maraming sulat para sa anak lalo na at malapit na ang kaarawan nito. Nagdiwang ng ika-9 na kaarawan si Bonnie sa simbahan at kumain sila ng paboritong masarap na pizza. Subalit wala pa ring dumarating na liham kaya labis nang nalungkot si Bonnie. Nakakatanggap naman si Dragon ng balita na inililigtas ni Kuma ang mga kasamahan nila pero ayaw sila nitong kausapin. Isang araw ay tuluyan na ring gumaling sa karamdaman si Bonnie kaya nais niya nang lumabas pero ayaw pumayag ni Alpha. Ngunit pinagpilitan ng bata ang kanyang karapatan at sinubukan pang tumakas subalit hindi siya hahayaang makatakas ni Alpha kaya pinisil ang kanyang kamay na nagkaroon ng pasa. Kaya ipinagtapat ni Connie na hindi isang nurse si Alpha kundi isang Cypher Paul agent. At nalaman niya rin sa lasing na Alpha na totoong magaling na talaga si Bonnie kaya nagplano daw si Connie ng pagtakas ng bata doon. Kaya kinabukasan ay nagpanggap si Bonnie na siya si Connie upang hindi mapigilan ni Alpha. At naiyak ang mga matatanda dahil sa wakas ay malaya na rin si Bonnie at mahahanap na nito ang ama na si Kuma. Subalit nalaman ni Alpha na nawawala ito. Dumating si Bonnie sa magandang ship habang galit na galit si Alpha subalit nakasakay na si Bonnie pero natatakot pa rin sila dahil nakakatalon sa hangin ang agent. Natakot si Bonnie dahil ayaw niyang muling maging bihag at nais din niyang alamin ang nangyari kay Kuma. Nang maalala nito ang kwento ni Kuma tungkol kay Sun God Nika. Kaya ginamit nito ang Devil Fruit powers upang lumaki sa kasumugod at pinalaki ang kamay nito. Galit na sumugod si Alpha ngunit nagulat ang lahat sa tapang ni Bonnie na tuluyan ng pinakain ng malaking kamao ang pagmumukha ng agent na ikinamangha ng mga kasama dahil sa lakas. Nagalit si Bonnie dahil hindi siya tinawag na captain ng kanyang mga crew. At nagtungo sila sa isang lugar kung saan may nakakita daw kay Kuma kaya nagmadali silang puntahan ito. Ngunit may mga nagbabantay na marine subalit matapang na sumugod si Bonnie at ginawa sila nitong mga batang walang laban. Subalit ayaw magpakita sa kanila ni Kuma dahil sa kasunduan sa Elder. Nainis si Bonnie dahil hindi nakita ang ama. Kaya naisip niyang hanapin muna si Nika upang kapag nagkita muli sila ni Kuma ay matuwa ito. Samantala sa East Blue ay tinalo ni Luffy si Arlong at naging sikat na pirata. Nagpasya si Dragon na magtungo sa Log Town na binabantayan ni Smoker. At ipinagmayabang ni Ace ang kanyang kapatid kay Jinbei. Namangha naman si Kuma dahil ang mga anak nila ni Dragon ay naging mga sikat na pirata. Natapos na ni Vegapunk ang paggawa ng mga pasifista. Saka nalaman ng scientist na anak ni Dragon ang nagdeklara ng digmaan sa government. Giit ni Kuma na katulad ng kapangyarihan ni Luffy ang powers na meron ng kanyang bayani na si Nika. Di nagtagal ay tinalo na rin ni Luffy si Gecko Moria na isa sa mga warlord. Dito ay sinubak niya ang crew ni Luffy kung ibibigay nila ang captain pero hindi sila pumayag kaya inatake niya ang mga ito. Sinabi ni Zoro na ulo niya na lang ang kunin kapalit ng ulo ni Luffy. Kaya inilagay niya kay Zoro ang lahat ng sakit sa katawan ng captain nito. Napagtanto ni Kuma na may mabuting mga kaibigan ang anak ni Dragon.
Hanggang sa dumating na ang execution ni Ace subalit hindi ito papayagan ni Whitebeard. Sa Sabaody ay patuloy ang pagkain ni Bonnie nang sumilip si Kuma dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang anak. Kalaunan ay nagulat siya sa kaguluhan at nakita niyang pangahas na binanata ng Straw Hat Pirates ang mga Celestial Dragon upang iligtas ang sirena at isang fishman kaya naalala niya nung naging isa rin siyang alipin at naisip na maraming may gustong mag-alyansa pero natatakot subalit ang Straw Hat lang ang nakagawa nito. Niligtas niya si Usopp kay PX-1. Saka pinaglaho ang Straw Hat Pirates para iligtas ang mga ito sa galit na world government na kinalaban nito. Umiiyak noon ang bida dahil hindi pa ito handa, subalit naniniwala si Kuma na si Luffy ang magbabago sa pangit na kalakaran ng mundo. Nais ng Elder na lagyan ng self-destruct switch si Kuma na ikinagalit ni Vegapunk. Nais din sana ni Vegapunk na bigyan ng sistema si Kuma na makabalik sa free will nito gamit lang ang isang switch pero ayaw pumayag ni Saint Saturn at nagbantang malalaman niya kung niloko siya ni Vegapunk dahil isa rin siyang scientist. At bagamat tutol si Vegapunk ay wala siyang magagawa dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng mga Elder. At paglabas ng silid ay narinig pala ni Kuma ang utos ng Elder. Dumating na ang araw upang tuluyang maging cyborg si Kuma. Kung saan nakiusap ito na bigyan siya ng program na protektahan ng Straw Hat Ship dahil naniniwala siyang ito ang magbabago ng mundo. Natuwa si Vegapunk dahil isang pirata ang pinaniniwalaan niyang gagawa ng kabutihan. Naglabas si Kuma ng kanyang alaala upang mapag-aralan ni Vegapunk. Hiniling din ni Kuma na sana ay malaman ni Bonnie ang mga katotohanang nangyari kung bakit siya ginawang robot ni Vegapunk. At habang naghihintay ay naalala nito ang kanyang mga magulang at ang kanilang dinana sa malupit na mundong ito bilang alipin. Kung saan dito sila nagkahiwalay ng kanyang mga pinakamamahal na magulang. Naalala din niya ang pinaka-espesyal na tao para sa kanya na si Genie, na matagal niyang nakasama sa hirap at ginhawa magmula pa ng mga bata sila hanggang sa magkasama silang tumanda. Hindi niya makakalimutan ang mga ngiti nito na nagbigay sa kanya ng pag-asa subalit kinuha ito ng mga Celestial Dragon at namatay sa malubhang sakit kaya mag-isa muli si Kuma pero nag-iwan ito ng isang sanggol na minahal niya ng totoo at itinuring niyang tunay na anak. Nagkaroon din ng kaparehong sakit si Bonnie subalit sinikap niya pa ring mabigyan ito ng magandang buhay. Sa kabila ng kanyang naging malungkot na buhay sa hindi patas na mundo ay umaasa pa rin si Kuma na balang araw ay ililigtas ni Sun God Nika ang lahat sa kalupitan ng world government. Dahil tuluyan na siyang maglalaho kapag tuluyang naging cyborg ay ibinuhos niya na lahat ng mga alaala sa kanyang iiwang bula dahil susi ito upang malaman ni Bonnie ang katotohanan ng kanyang pinagmulan, mga alaala at mga tunay na pinagdaanan. Samantala patuloy ang pagpapalaganap ng teknolohiya sa kanyang katawan. Sa huling sandali ay naalala niya muli ang pinakamamahal niyang anak na naging dahilan niya para magpatuloy na mabuhay. Subalit natapos na ang kanyang misyon mula nang gumaling si Bonnie sa karamdaman kaya maaari na siyang mamahinga. At bagamat nakakapagod ang kanyang naging buhay sa mundong ito na napakalupit ay naging masaya pa rin ang kanyang paglalakbay dahil sa mga taong nakilala upang maramdaman niya ang tunay na pagmamahal. Sa isip ay nakita niyang magkakasama ang lahat ng mga ito, samantala umiiyak si Vegapunk dahil labag sa loob niya ang gagawin sa kaibigan pero handa na daw si Kuma kaya kahit malungkot ay isinagawa niya na ito saka nagkalat sa silid ang mga alaala ni Kuma. At sa present ay nalaman ni Bonnie ang lahat ng katotohanan dahil sa alaala na iniwan ng ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Devil Fruit. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.